again, magandang gabi sa iyo, Engineer Nelson. Magandang gabi sa iyo, Ann, at magandang gabi naman sa ating mga viewers. Ang ating resource person ay suki na natin. We have Captain Jess Morales, the President of Integrated Seafarers of the Philippines. Captain Jess, once again, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din sa iyo, Annie, at magandang gabi sa iyo, Nelson. Ganon din po sa mga nanonood sa programang ito. Okay, the reason why you're here is because magbibigay ka sa amin ng update ng tungkol sa Activities ng Integrated Seafarers of the Philippines. kung saan siya ang founder, Yes. President, Chairman pa ng Integrated Seafarers of the Philippines. Kahit pa paano, busy siya pero at least hindi niya nakakalimutan ang advocacy, yung pagtulong sa mga kapwa marino. Okay, o siguro engineer, umpisahan na natin, nakabati na rin naman siya. Pwede na tayo magtanong yung mga updates. Yeah, kasi bihira, bihira sa mga, ano mang tao, sino mang tao, ano man siya, hindi lang ganitong profesyon, no, na nagkaroon ng isang advokasya para naman sa kanilang kapakanan ng kapwa. Okay, Kapakanan ng kapwa. Okay. Tama yung sinabi mo, engineer. Kasi kalimitan ng mga naririnig natin na pansarili lang ang kanilang pinaprioritize. Yung focus nila, pansarili lamang. And tamang-tama kasi si Captain Jess Morales, yung kwento ng buhay nito kakaiba. Nagbabayad dito, ibig sabihin, payback time kung tawagin. Wala naman siyang utang. Pero nagbabayad siya. Ang intention niya ay para makatulong dahil naramdaman niya, naranasan niya yung buhay mahirap noong panahon na siya po ay nag-uumpisa pa lamang. Engineer, umpisahan na natin. Captain Jess, pwede ba kami makapagtanong na? Yeah, sige. Okay. Go ahead, The last time that we have you in our show, pinag-usapan natin itong tungkol doon sa advocacy na tinatag mo. Itong tungkol sa pagkakatatag mo ng Integrated Seafarers of the Philippines. Muli, para sa kapakanan ng mga nanonood, what is this, Integrated Seafarers of the Philippines? Ang Integrated Seafarers of the Philippines, itinatag yan, hindi lang ako. Marami kaming grupo na kung saan ang layunin namin ay makatulong sa mga marino natin at sa mga pamilya ng marino na sa kanilang pagbabalik lupa, kumbaga reintegration to our society. Yung mga nagre-retire mostly, but ang focus namin yung pamilya o mga asawa ng mga marino na aktibo pang nagbabarko. Okay. Halimbawa, yung aming literacy program, financial, yung mga entrepreneurship, nag-invite kami ng mga professionals na magtuturo sa kanila kung paano nila sila magkakaroon ng kaalaman sa pagninegosyo, lalo na yung mga vital business information, strategies para sa pag-umpisa ng negosyo. Okay. Alam mo, engineer... Kasi katotohanan lang, marami akong alam na mga marino na naengganyo dito sa mga, o na biktima dito sa mga financial investment scams na mag-invest sa ganito, mag-invest ka na ganito. Ito yung kikitain mo. Pero parang wala nang pagkakaiba halos ng mga sinasabi nila. Ano ba raw yung financial investment scam at ano ba raw yung networking on all that, no? Okay. Halos yung masabi natin yung Aman Futures, yung Aman Futures. Yung ibang scam. Hindi ba networking lang din na pinapalabas nila na gano'n din? May mga seaman din na nabiktima dyan. Oo naman, marami. Merong isang asawa ng seaman na nang malaman niya yung asawa niya pa uwi na nagbigti. Nagbigti for reason na lahat na naipon nila sa bangko, pati bahay nila at sasakyan nila na isang nabenta na. Nakakalungkot itong mangyayari ito. So that's why, pumasok dito yung Integrated Seafarers of the Philippines. You might mention about the literacy. Anong klaseng tulong ang binibigay nyo dito? Ay yung tinuturo dito yung mga elements ng every business endeavor. Katulad nung halimbawa yung positive attitude mo, determination, yung focus mo sa tinatayo mong negosyo. Oo, sino yung mga speakers nyo most of the time? Ay, meron kami mga invited katulad halimbawa sa franchising, si Rodolph Putik, at saka yung Center for Small Entrepreneurs. Okay. Yun ay may sarili na silang mga institution. So, kumbaga, ang ISP, avenue lang. Okay. Doon sila pupunta sa amin mga information. Ngayon, meron kaming tie-up dito sa mga ito
kung member ng ISP, kapag nag-forgo sila ng further studies about kung ano ang interest nila sa pagninegosyo, then automatic 25% discount sila doon. Okay. Once and for all, para sa kabatiran ng ating mga nanonood ngayong gabi, Engineer, if you want to get inside or to be a member of this Integrated Seafarers of the Philippines, tama ba yung una kong napag-alaman na this is free? Walang sinisingil dito doon sa mga members, mga nais mag-members. Can you please clarify this again, Captain Jess Morales, please? Totoo yun. Libre ito. Libre ang seminars at saka libre rin ang membership. Kaya yung mga umattend nga ng mga nakaraang seminars namin, they are around 60 seafarers and wives of seafarers ay automatic nag-member na sila because nagustuhan nila yung mga adhikain ng ISP at tutulong raw sila para mahikayat din yung ibang mga asawa ng marino. Okay, Engineer, Kaya bata pa lang to ha. Bata pa ito, hindi pa ito nagtatagal. Bago pa lang itong organisasyon na to, saan ka ba makakita ng organisasyon na yung membership mo libre? Yung seminar mo libre? Pati pagkain at snack, nilibre pa. Abay, swerte ka na. Normally, merong yung iba na humihingi ng 1,000, pinakamababa, 3,000. Ganon para mag-attend ka sa mga ganitong klaseng seminar. Ay doon, libre lahat. No? Okay. So makikita mo na talagang hindi nandito itong organisasyon na to para mangolekta ng pera. Kundi para tumulong. Para talaga tumulong. Payback. Klaro talaga na tumutulong. Kasi wala naman ito narinig ko, it's payback time kasi naman si Captain Jess, matagal na natin sinasabi, na ano na to kumbaga sa establish na yung kanyang buhay, establish na yung kanyang negosyo. Bonus na yung negosyo niya kasi hindi naman yata niya hinahangad na magkaroon siya ng negosyo. Kagaya, hindi Ano kagaya, ba yung dream mo that time? Hindi kagaya ng ibang tao na sobra na ang yaman. Alam naman natin yung na-involved dito sa PDAF, na sobra na ang yaman nila, bilyon na ang yaman, sige pa rin payaman. Pero nakikita natin kay Captain Morales, na dumating sa puntong yan na he is already happy and contented with the life that God has given to him. Okay. Pero ikaw po may ambition that time na kung ikaw ay successful seaman, mayroon ka bang ambition that time na magnegosyo ka and ma-attain mo kung nasaan ka ngayon, Captain Jess? Oo naman, nasa plano yan, nasa papagplano sa profesyon, sa buhay. Siyempre, kung wala kang pera o wala kang source, paano ka makakatulong sa iba? So, that is why you have to plan yourselves kung paano kaya yaman para ma-share mo yung yaman mo. Natural na yun. Everybody wants to maging mayaman. But kung ano ang gagawin mo sa yaman mo, yun ang problema. Kung sarili mo lang or i-share mo sa iba. Okay. And that's Hindi what lang you're naman doing perang now. pwedeng i-share mo pati yung talino mo, yung expertise mo. So yung mga iba dito, nagbo-volunteer sila, expertise ang kanilang ginagawa. Wow. Kasi wala rin sila ritong Bayad. Okay. So, ibig sabihin talagang Volunteerism. volunteer. Yes, very good. Okay. Mga kasambahay, pupunta na tayo dito sa binabanggit natin ng mga updates. Recap lang yan, yung mga napag-usapan namin, an interview with him before. Bata pa itong Integrated Seafarers of the Philippines na ang pangunahing mission, objective ay tumulong doon sa mga seafarers natin na dati-rate ay nagbabarko pero later on wala na at mag-guide sila kung ano ba yung dapat gawin doon sa kanilang mga kinikita, baka mabiktima sila ng iba't ibang klaseng mga scam. Financial investment Okay, scam. yes. Ngayon, pag-uusapan natin is about the medical mission. You had your medical mission last time. So sa ating pong pagbabalik, after this few reminders from our commercials, bibigyan po natin ng daan ito. Okay, muli, nagbabalik tayo, Engineer Nelson, dito sa Tinig ng Marino. With us is Captain Jess Morales. Let's talk about the medical mission. Nandoon ka ba sa medical mission na ginawa nila? Meron din akong ibang pinuntahan, kaya sige. hindi ako nakasama dito sa medical mission nila. Okay, so Gusto ko nga rin sumama talaga dahil sa maganda yung kanilang medical mission. iyan ang aalamin natin kay Captain Jess. Yes. Captain Jess, itong medical mission na ginawa ng Integrated Seafarers of the Philippines. Tell us about when was this at sino yung mga beneficiaries nito? Go ahead po. Nung nakaraang Sabado namin ginanap yan dito sa Barangay 702 sa Malate.
Kasi doon sa area na yun, marami doon mga less fortunate nating mga kababayan. At nung nakaraang buwan nga o the other months, ay nasunugan yung sa area na yon. So during that time, nagkanda kami ng feeding program, pamimigay. At naisipan nga namin na mag-conduct ng medical dental mission organized by ISP in cooperation with the Maritime Clinics and Doctors Association of the Philippines. I see. At ganun din yung isang istasyon na nakipag ano rin sa atin. Okay. So, ibig sabihin, yung binabanggit mo na medical mission in cooperation with the Maritime, what is that? Maritime Clinics and Doctors Association of the Philippines. Okay. How many doctors you have? Ang umattend doon ay 10 at saka ang dentist ay 4. So, Wow. mayroon bang Maganda, tinatawag na maritime sufficient doctor? Yes. Mayroon Yung mga clinics ng mga mining companies yun. Each mining companies have their own accredited clinics. Sila ang nag-check ng mga marino bago sila sumampa sa barko. Kaya parang nagpe-payback din sila sa industriya at lalo na sa mga seafarers dahil kumikita sila sa mga marino at sa mining industry. Okay. Alam mo, napakaganda niyan dahil ang medical mission kasi, hindi na po bago sa UNTV. Ito pong project na ito ng Kuya Daniel ay matagal na po itong ginagawa at kasama pa rin ako and I can attest to this. Dahil sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iniikot namin napakarami na nanghihingi ng tulong. Napakaraming nakapila diyan sa tanggapan ng Kuya sa UNTV Action Center na nanghihingi kung po pwede mabigyan sila, matulungan sila na magkaroon ng medical mission sa lugar ng ganito. Armed Forces of the Philippines, they're asking for assistance kung paano matutulungan para magkaroon ng medical mission. Things like this, yung ginagawa ninyo ay napakaliking tulong po nito. Kasi kapag marami ang magsasagawa ng medical mission, mas marami ang matutulungan. Yan ang sinasabi ng Kuya Dahil Daniel. marami naman talaga hindi nakaka-afford na magkaroon ng pampagamot. Correct. Sa panig Iba hindi rin makabili ng gamot. Yes, sa panig ninyo na may mga pera, makakwarta kasi ito eh. Makakwarta itong mga... Hindi naman gano'n, sabi Mga- din nga nila. mga- Hindi naman siya gano'n yung bilyonaryo, no? Okay. Pero ngunit kaangat na siya kung ikukumpara Yung mo sa ibang grupo mga kasi ng marino. mga marino, yung grupo ng mga Tama. manning agencies, ay ang lalaki ng mga principal niyan, ang dadami ng mga principal niyan, talagang mayroon silang pagkukunan. Ha? Ibig sabihin, kumbaga sa, I don't know if you're familiar with Burabod, kumbaga sa tubig, may pagmumulan talaga ng supply. So ito, nagkasama-sama at willing to help you, more or less, baka sa susunod na taon, ang sabi nyo dito is malati lang kayo. Baka later on, you're going to utilize the Luneta. Do you have a plan like that? Alam mo, kaya namin ginanap doon kasi sa Malate area at sa Ermita area, nandun ng maraming mga mining companies, I think more than 100, pati mga training centers. So, sa paligid-ligid, pag titingin ka, makikita mo nandun ay meron pala doon mga mahihirap na dapat unahin natin tulungan. Kasi nagkikirabag tayo sa area na yun, doon tayo nagninegosyo. Yet nakikita natin yung mga iba doon na nangangailangan ng tulong. Yun ang unahin natin. Yun ang ibig sabihin. Pero Captain Morales, noong na-post ko ito sa mga different Facebook groups, no? Kagabi, marami kaagad ang nag-response na gagawin kailan ba gagawa ulit ng ganito at gagawin ba ito sa Luneta para din sa mga marino? Oo naman, actually tinawag ko yan sa Maritime Clinics and Doctors Association kay Dr. Alcaraz na presidente noon. Sabi niya, oo naman, pwede ba ako by September sa Maritime Week, gawin natin sa Luneta. Sabi, sige, titingnan natin. Kasi first time lang nilang nag-medical mission din eh. First time na. So, pangalawa, gagawin natin sa September, Maritime Week. Yung nasa dibdib namin, ng mga talagang magaan sa dibdib yung makita mong nakatulong ka doon sa mga mahihirap, lalo na may sakit doon at nabigyan ng gamot, matagal na palang hindi nakakabili ng gamot, parang magaan sa dibdib mong nakatulong ka. Parang, it's nice. It's nice to hear that. Tingnan nyo, yung damdamin ng nakakatulong, mayroon tinatawag na feeling of fulfillment. Ganun yun. Diba? Ganon talaga, no? Oo, iba yung nararamdaman mo. Kaya itong si Captain Jess, lalawak ng lalawak yung gagawin ito together with Engineer Nelson Ramirez at yung mga manning agencies para makatulong sa ating mga kababayan. Okay, Engineer. Kasi, depende yan. Meron mga tao na ang kaligayahan, nasa contentment mo yan eh.
hindi naman sa hindi yung pera yung yardstick na meron kang ang ganito, mayama, ano ka na, happy ka na, contented, fulfilled ka sa buhay mo. Fulfilled ka sa buhay mo kung contented ka, you're happy and contented with the life that you have, no? Si Captain Morales, na narating niya yung hangganan na yan, at ang gusto niya, maibahagi kung ano mang meron siya, yun ang satisfaction niya ngayon sa buhay. Okay. Now, engineer, may tatanong ako kay Captain Jess dahil medical mission pa lang ang kanilang pinagtutunan ng pansin. This is the first time that they had this medical mission. And for sure, marami magtatanong, what is the next schedule for this? Siguro ang pinakamaganda ay coordinate na lang, coordinate with your sa ISP. office. Okay. Let's talk about the financial literacy program seminar. This is also very important, very important ito para sa mga marino at ganoon din sa pamilya, yung asawa habang nasa labas ng Pilipinas yung asawa ay dapat mayroon pinagkakaabalahan. Pero hindi pa dalos-dalos dahil baka matulad ito doon sa Aman o ibang mga scam. Aman Frontiers, at saka yung multi-tile, marami yun. Mateo, marami yung mga nabibiktima sa ganun. At tinatarget nila yung asawa ng mga marino kasi alam nila palaging pinapadalhan niya regular na tumatanggap ng allotment. Okay. Ang problema, itong asawa naman ng mga marino, wala namang idea kung ano yung mga tinatawag na financial investment scam, no? Pero nag-umpisa ito, naging Ponzi scam. This started kay Ponzi. Okay. Namumuhunan ng wala. Yung pala, ang pinapuhunan, yung pera mo rin, pinaikot ka lang. Pagkatapos, wala ka na talagang, wala talagang balik. Okay. Kaya, napaka-importante, engineer, na mayroon mga seminars na ginagawa. Tell us about this. Itong Financial Literacy Program seminars na ginagawa po ng Integrated Seafarers of the Philippines. Captain Jess. Regular namin ginagawa yan every month. Every last Friday of the month, nagkakanda kami ng seminar that revolves in business opportunities, literacy, and also yung financing discussions. Yung iba, yung mga may experience na doon sa pagbibusiness, nagbibigay rin sila ng information about their business. Kaya may interaction sa mga audience, sa mga participants. Nagsishare sa kanila sila ng kanilang mga failures, mga experiences. So, magandang usapan, kumbaga. Plus, nagbibigay ng advice yung mga lecturers. What to do with their money. What to do with your money. Oo, kasi pag walang guide, the possibility is always there. The possibility of being victimized. I think we should invite also our writer, financial, ito talaga, guru, Francisco Colayco. Oo naman, pag malaking gatherings. Actually, hindi lang once a month eh. Pag marami nang interested, siyempre dadami yan, we will make it twice a month. Twice a month. And that is for free again. For free, of course, for free. Yeah. Sandali lamang po, we'll pause for a break to give way to our sponsors at magbabalik pa rin po ang Tinig ng Another week has passed. Here are our song entries. Salamat sa iyo, aming Panginoon. Ikaw ang kanlungan at kalakasan. Pusong nagniningas sa pagmamahal.
ako sa tuwina sa'yo'y alay ang pag-ibig ko tunay. Don't forget to tune in for another Festival of Praise songs in A Song of Praise Music Festival, only on UNTV. Yes, muli po nagbabalik ang Tinig ng Marino. With us is our co-host Engineer Nelson Ramirez and our guests. Walang iba kundi si Captain Jess Morales. Pinag-usapan namin dito yung tungkol dito sa Integrated Seafarers of the Philippines. Siya po ang founder nito at ang intention, objective para makatulong sa ating mga marino. Captain Jess, mayroon akong gustong liwanagin pa sa'yo. Yung mga kababayan ba natin doon sa, if I'm not mistaken, ano pa lang ito nasa isang taon na ba kayo, engineer? Wala pa. Bago pa lang talaga. 6 months or 5-6 months pa lang. 6 months in the making. So, ibig sabihin, ganito rin kalawak yung ginagawa ninyo. Ano nakita mo doon sa unang arangkada nitong ginagawa niyong public service na ito? Actually, maraming nakagusto at gustong tumulong din dito o makiisa. So, actually, kinakailangan ang purpose nito is we would like to initiate or to spread the essence of or true meaning of payback. Kasi sabi ko nga, kami, like myself, o yung mga kasamahan ko dyan, na-realize namin na medyo naging successful kami, biniyayaan kami ng Diyos. So, parang obligasyon namin na mag-payback sa aming profession or through our fellow seafarers. So, sana ang hangarin namin ay lahat na mga naging successful sa kanilang business, nakaangat na sa buhay, na sila ay dating marino, ay makiisa dito at magkaroon din sila ng advocacy na makatulong sa kapwa namin marino. Dahil ang aming motto ay walang higit na magmamalasakit sa mga marino kundi kapwa marino. Okay, bakit nasabi niyo yun? Walang ibang magmamalasakit sa marino kundi kapwa marino. Kasi mayroon kaming dugong marino Para bang mga kapatid namin sila sa profession. Parang kapatid na talaga. Mas naiintindihan nila, mas maunawaan nila ang buhay marino. Kapwa marino sa kapwa marino. Ayun. Engineer. Yun nga rin na gusto natin ibalik ang isang PMA mayor doon sa PMA. Kaya sabi ko, who will love PMA most? Yun din ang graduate ng PMA. Bakit ilagay natin dyan yung presidente na hindi naman galing sa PMA? Dapat ilagay natin yung talagang PMA mayor, ang ilagay natin dyan maging presidente. Kaya yun, gumawa tayo ng hakbang na mabalik ang isang PMA mayor doon sa PMA. Kasi PMA talaga ang nagmamahal sa PMA, no? Captain Jess? Pero sa totoo lang, nang umpisahan namin ito, marami nang nagbabalak o nagkaroon din sila, in their own little way, nagkaroon din sila ng mga tinatawag na payback Okay. Rin sila ng mga scholars nila, yung kanilang mga community involvement. So, through this, kahit sabihin mong hindi sila nakiisa dito o hindi sila sumali, nagkaroon din sila ng kanya-kanyang contributions on their own way. Okay. A corporate social responsibility. And that's very important, di ba dapat ganon, malawak na yung narating ng buhay mo, ng kumpanya mo, and then don't forget the corporate social responsibility. You are helping the people. Sabi nga, kung ikaw ay nakakatulong sa kapwa, nagpapautang ka sa Diyos. Imagine. Tama. Yung Diyos ang nagkakautang sa iyo because you're doing good to your kapwa-tao. Okay. Ang akin lang kasi dito, itong akin kung ano ang iyong tinanim, yun din ang aanihin mo. Kung nagtatanim ka ng hangin, aani ka ng bagyo.
Hangin, meaning to say, Ganon kasimple yung kung akin nagtatanim ka ng hangin, parang bagyo ang anihin mo. Bagyo ang anihin mo. Naalala ko ang namayapang si Rod Navarro, ha? Yung tungkol sa hangin ko, kwento tungkol sa hangin. Yung pala, yung kayabangan. Oh, yeah. You promise everything, pero wala naman sa Wala gawa. naman, Ayan. oh. Pero dito naman kay Captain Jess, nakakatuwa dahil naisip niya ito 6 months in the making, pero ang dami na pong nagagawa. More or less, can we ask you, what are your future plans? Ano po, mga plano nyo in the future? Apart from having a medical mission, are you going to do this on a monthly basis or quarterly basis? It depends kung saan ang may pangangailangan. Kung minsan nagkakaroon tayo ng mga calamities, hindi natin alam. Ginagawa rin namin yun. Katunayan, nung sa Yolanda, di ba, nangyari, Grabe kasama yung tayo ginawa doon. namin, no? Mga 4 na malalaking truck loads ng relief goods magkasama ang UFS at saka si Captain Morales, no? So, isa yan sa mga nagampanan Isa yun, ninyo. isa yun. Mga nagampanan natin. Pero may balak pa ata si Captain Morales na magpatayo ng isang gusali para lang talaga dito. Sa What is that? ISP. Ano po Para yun? sa Integrated Seafarers, isang gusali. Oh. Hindi. Na to cater. Parang pinipressure mo na. Napipressure na yata si Captain. Parang gano'n na. Okay. Ikaw, plano lang naman yan. Ay, Plano lang naman sa bagay plano. May plano. Wala naman tayong hangganan sa plano pangarap Okay, Captain Jess Morales, I'd like to ask you again this, and of course, engineer, pwede mo sagutin ito. Ito po ang realidad sa industriya ng marino. Marami pa rin tayong mga kababayan na, limbawa, may anak silang marino. Gusto rin nila itong makasakay. It's about employment. It's about job hunting. Napakailap yung ikaw ay magkaroon ng trabaho. Mahirap ang pagsakay sa barko. Pero ito ang kalimitan na idinadaing nila na sana matulungan na makasakay sila sa barko. Gaano ba kahirap makasakay? At paano naman ang gagawin ng Integrated Seafarers of the Philippines and also the United Filipino Seafarers, yung itinatag mo rin, engineer, doon sa mga individual? Halimbawa, pupunta, manghihingi ng tulong, baka pwede nyo kaming tulungan. Gusto namin umakyat ng barko, gusto namin magkaroon ng trabaho at makatulong kami sa pamilya. How are you going to deal with this? Alam mo, isa yan sa mga objective ng ISP. Tinutulungan namin yung mga magre-retire, yung mga over 50. Bumaba na sila at merong opportunity sa lupa. Para naman yung mga kabataan na sasakay naman sa barko ay magkaroon ng posisyon at mapagbigyan ng pagkakataon. Yung tinatawag na cycle ng aming profesyon. Na kung yung mga over 60 nandun pa rin sa barko, ay paano naman yung mga bata makakaakyat? Biruin mo, ang posisyon sa barko ay tig-isa yan hindi ba? May kanya-kanyang posisyon. Kung yung posisyon, 2 posisyon, 3 posisyon, hindi pa nababakante, paano makakaangat yung iba? Okay. So, ibig sabihin, you encourage them, if you reach the age of 50, mas maigi na bumaba na sila sa barko? We are encouraging them to look for a way na makabalik sila sa kanilang pamilya at magnegosyo sa lupa. Okay. Magnegosyo dito dahil may opportunity din dito sa lupa. Kasi kami mga dating nagbabarko natin yung Ibig sabihin, naka 50 years ka sa barko? Naka 50 years ka? Naka 50 years ka? No, I retired 44 years. Okay, 45 sige. Years. Akala ko naka 50 years ka. Ganito, we encourage them that upon reaching the age of 50, you are already stable. Or you have already prepared for your future. Kaya nga sinasabi natin na if you fail to plan, you plan to fail. Okay. Kaya dapat planuhin na plano mo na. At sa ganang UFS naman, ay marami rin tayong natutulungan ng mga graduate ng mga kursong ito, BSMT at saka BSMRE, na tinutulungan natin kung paano sila magkahanap ng kumpanya. Kasi sinasabi nila, kaya daw sila hindi mag-apply dahil sa walang backer. Hindi naman sa walang backer ang diferensya Ang diferensya, kaya hindi ka nakuha dahil masabi nating bubo ka. Hindi mo kaya yung oral interview, hindi mo kaya yung written examination, hindi ka kinuha ng managing agency. Kaya nga tuturuan natin sila
how to apply na nakabihis ka ng eksakto na pag-apply mo kapag tinanong ka ay talaga namang ay Kasi kaya mo. bawal ang hindi smart sa barko. Yun. Ayan, Kasi hindi naman nila ayaw na. Sino ba naman ang gustong kukuha ng bubong marino? Yung aanga-anga, pardon our words, pero talaga yung sinasabi na kailangan alisto ka dito. Kaya nga, ginagawa namin, tinitraining muna namin doon sa United Okay. Filipino Seafarers, and then how to behave. Kasi unlike sa graduates ng PMMA, at saka yung mga eskwelahan na may regimental training, of course, nagkakaangat sila. Wala pang, hindi pa sila nag-graduate, may sarili ng kumpanya. So, sa susunod po pag-uusapan natin, paano nga ba ang pag-apply bilang isang marino? Engineer, that will be our topic next week. That will be our topic next week, and mag-invite tayo ng mga resource person dahil ito rin ang hinahanap nila, ang employment sa barko. Kung halimbawa hindi naman sila nagtapos na isang kurso sa pagbabarko at ang natapos lang nila, let's say for example HRM, at yung iba naman kahit nurse, pwede ba sila makaakyat ng barko? At gustong-gusto naman ng iba dyan dahil malaki yung tinatanggap sa barko. Isa po yan sa mga pag-uusapan natin next week dito sa Tinig ng Marino. But for the meantime, bibigyan natin ng pagkakataon si Captain Jess Morales, ang ating panauhin dito po sa Tinig ng Marino, ang mabigyan ng pansin at mabigyan ng pansin ang kanyang panawagan sa ating mga kababayan patungkol dito sa kanyang adhikain na makatulong ang Integrated Seafarers of the Philippines sa mga kapwa marino na nawala na ng hanap buhay pero pwede pa rin po silang mag-reintegrate sa pamamagitan ng kanyang samahan. Go ahead, Captain Jess. Iniimbitahan po namin ang lahat ng mga marino at pati na ang pamilya ng marino na makiisa sa adhikain ng ISP. Umattend po kayo ng seminar sa Malate area. Wala bang number? Jemerson's Place. Demerson's Place, telephone 400-5987. Alamin kung ano ang mga schedule po doon. Okay. At inaanyahan din po namin ang mga nakakaangat na dating marino na nandito sa lupa. Makiisa po sana kayo sa ating adhikain. I-spread po natin ang essence and true meaning of payback. Spread ang true meaning of payback. It's payback time. Ayan, Yeah. Captain Jess, thank you. Yan ang battle cry ng ISP. or logo o slogan ng ISP. Ayan. Payback time. It's payback time. Okay ka na ngayon, magbayad ka naman. Wala ka naman utang, pero kailangan mo magbayad. Okay. Okay, Engineer Nelson, go ahead please. Well, nagpapasalamat tayo sa ating mga viewers. Nagpapasalamat din tayo na kay Captain Jess Morales na meron ng Integrated Seafarers of the Philippines. In fact, ako rin ang isa sa mga nag-conceptualize nito, no, na gagawa tayo kasi gusto niyang gumawa ng ganito. Sabi ko, bakit hindi tayo magpurma ng ganito? Okay. O isang organisasyon na maraming magtulong-tulong. And he will be the president. Kaya, yun. Nabuo ito. Thank you Nabuo. very much. Okay. Engineer, maraming salamat sa iyo. And Captain Jess Morales, maraming salamat sa inyo po. And wag po kayong aalis because when we come back, pag-usapan pa rin natin ang kaligtasan at kalusugan. And the topic that we're going to discuss here is about flood safety.